ito po ang mga tira-tirang tinapay ay galing sa dulo. So, gagawa natin siya ng paraan para siya makain uli natin. Bukod sa pudding na gagawin natin, meron po ako naisip dahil meron din ako dito tirang frosting, pang frosting or pang lagay sa yema cake or sa basta sa cake yan. Gumawa lang ako niyan. Tapos ilalagay ko siya dito sa tinapay. Tapos ito-toast natin siya. So tingnan natin kung masarap ba siya kasi ngayon ko lang siya gagawin. So yun. I-bake natin siya sa oven at ito-toast natin siya. Para hindi masayang, di ba? Kasi ito yung kasi mga matitigas na part ng tinapay. So naisip ko siya gawin o kaya yung isang part naman, yung second batch, lalagyan ko siya ng dairy cream naman ang ilalagay ko. Tapos asukal. So tingnan natin kung ano kakalabasan. At ang part naman ito ay lalagyan ko siya ng dairy cream. At lalagyan ko siya ng asukal. Natotoast na siya. Antayin lang natin yan. Natotoast na siya. So, ito naman ay ito-toasted bread ko naman siya para gawing breadcrumbs. So, tatlong putahe yung aking nagawa ngayon sa tinapay. So, ito na yung huli na toasted breadcrumbs yung gagawin ko dito. So, yan. Ito ay breadcrumbs. Tapos, ito naman ay yung may butter. Toast din siya. Butter. Tapos ito naman yung may matamis na. So kaysa itapon yung ating mga tira-tirang tinapay ay atin siyang mapapakinabangan. So yun lang. Kapag nagluto kami ng ng fried chicken, yan, meron kaming breadcrumbs. So, ganyan lang po yan. Dudurugin lang natin yan. Hanggang sa dali lang siyang durugin kasi toast na siya. Ito naman ay titikman natin kung talagang yung tulad siya ng nabibili natin na toasted bread. Ganon-ganon po siya. Toasted na toasted bread po. Ito naman, tikman din po natin itong isa. Hindi siya masyadong toasted pero ang sarap po niya. Kasi masarap, may matamis siya na yun itong palaman. Yung feeling niya. Sarap. Try nyo rin po. Ayun lang po. Thank you for watching. Bye!